Pedro, nangangalagat po sa guwana ng Mr. Nice Guy, number 9. Si Alvin, yung mananagwa ng mga awit sa bata ng Talaman. Sinasakyan ko na bangka kay Mr. Bugs, number 3, Jan Torres. Si Lardo, yung masakay ng bangkang Daddy Do. Si Lucio, yung maruto ko, Ardar. O si Pong, ang sinasakyan kong sa guwana na si Arabay. Si Dagol, ang ginagamit kong baruto ay si Pongloy, number 7. Si Luloy Radyo, ang sumasakay ng guwana na RB1. Ako po si Wak Pagia, sinasakyan sa guwanang ko ay Boy Cute. Ako si Vidal Pagia, sumasakay sa bangkang sa guwana nga Gray. Ako si Rode, yung sinasakyan na sa guwana na ay Naldong Putek, number 6. Pin Cabanig po ang aking pangalan. Ang sinasakyan kong sagwanan ay Senyor Arabas. Ako si Jimson Batoy alias yung sinasakyan ko kay Harabon. Bata po sa guwana ng doktor. Mga Rabas, ako po ng motorman ni Raptor. Ako po akong makinista dito. Pangalan ko po si Rano. Mga karabas, ako po si Alfred Pagia, kapitan ng Raptor. Ayan mga karabas, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, ano? So ngayong araw po ay Sahod Day o Bayad Day natin sa mga grupo natin, sa ating Team Raptor. So nabenta na po natin yung isda natin. Tapos kahapon na bayaran ng lahat. Actually meron pang natitira pero konti na lang. Yun na lang yung akong tawagin ay patulog doon sa fish market, ano, sa market 3. Ayan, thank you. Ayan, magpapasahod kami ni Kunet. Ayan, benta na po natin. Ito natin yung ating report. Magawa po ako ng report kada kada biyahe. Magawa sa Excel. So bumalik po ako sa pagiging accountant, ano. Kasi hindi pwedeng waras-waras lang. So yun mga karabas, pagkatapos ng kanilang pagkatapos natin mabenta at ma-account natin yung lahat ng expenses at yung ating sales, pagbentahan natin. So almost break even po tayo, ano. Natalo lang po tayo ng 3,000 pesos. Masaya na ako doon kasi it's a good sign na sa susunod makakabawi na tayo kasi 'di ba nung una lugi tayo ng nasa 73,000. So ngayon 3,000 na lang yung lugi natin. 3,000 ang lugi natin kung hindi tayo na penalize ng agutaya. Kung hindi po tayo nagbayad ng 45,000 kasi po binayaran natin yung penalty 2,500 per mga ngawel. So that time po 18 yung ating mga ngawel, ano. So dinapo natin sa legal talaga yon. So balikan ko lang baka hindi pa napanood ng iba. So nahuli po tayo sa Agutaya, Palawan. Nakapasok tayo sa kanilang municipal water. Yung pala meron silang municipal ordinance na within 8 nautical mile bawal po ang dayuhan. Dayuhan meaning hindi taga-Agutaya. So kahit na Pilipino ka, bawal ka pa rin dun sa kanila. Dayuhan ka doon kasi nga para lang yun sa mga taga-Agutaya. So nakapasok po sila within 6 nautical mile. Napasarap ng padawi si Kapitan.
So in short, natimbre ng ibang mangingisda. So na ano po tayo? Nabatak. Nabayad tayo 45,000 at naabala sila ng 2 days. So kaya yun din, kaya medyo ano rin ako, optimistic po ako na next laot okay na sila. Kasi imagine na abala sila ng 2 days pero nagawa pa rin nilang i-break even, 'di ba? Naka 1 tonelada pa rin sila. Pero 'di ba, effective mga karabas yung ginawa nating diskarte na yung mga murang isda doon sa market tree. Since nalaman natin yung mga presyo sa market tree, binaba ko. Pinull out ko yung mga murang isda, hindi ko po pinadala doon. Dito na yung binenta. Kaya para din sa mga vlog ng Harabas at saka Mi Sarabas. So nag-enjoy naman sila sa pagbenta. So next palaot, ganun pa rin gagawin natin, pero hindi natin ibabahay-bahay. So maaring magtayo po tayo ng na mini talipapa dito somewhere. Na tipong kukuha lang tayo ng tao na magbabantay. So pwedeng ganun. Basta hindi ko papadala doon yung isda na mura kasi 'di ba? What's the point? Useless po 'yon. Alam mo na kung magkano yung presyo ng isda mo. Hindi at ipapadala mo pa rin, 'di ba? Medyo ano 'yun. So ipapadala lang natin yung medyo may presyo, yung okay naman. Yung mahirap kasi yung malalaki, mga karabas. So totoo lang, mura lang rin yung kuha, kaya lang ang hirap ibenta dito noon. Titilad-tilarin mo yun para mabenta mo siya. So mura lang talaga, mura lang yung kuha sa amin. Pero yung benta nila, syempre, parang mas malaki yung tubo nung sa market. Anyway, ganun talaga, ganun yung kalakaran bilang operator ng bangka, kailangan mag-isip ka rin ng diskarte kung paano mo mapapataas yung revenue mo. So far, 2 biyahe, 2 gulong po tayo. Pero okay lang. Sa pangatlong biyahe bawi tayo. Yun ang tinasan ko yung yung quota, kailangan unusin ko 1.5. 1.3, 1.5 panalo na. Medyo may kita na po 'yun. Medyo may tubo na tayo kahit paano. Kasi may mga around 30,000 yung tubo noon, ganun. So maliit lang kung baka isipin niyo malaki talaga yung kinikita ng operator So malaki yung kita ng operator kapag nakachamba. So yung mga karabas, ulitin ko lang rin yung nakuha pala na isda sa mga ating sa Team Raptor. Wag po kayong mag-alala dahil bayad ko po 'yun. Ang nalugi po doon ako, hindi po sila kasi once na nakarga na nila 'yun sa bodega, akin na 'yun Kumbaga ibig sabihin is babayaran ko na 'yun sa kanila. So ang sistema po kasi huhulihin nila yung mga isda. Sagot ko ang konsumo, lahat pagkain nila. Provided bibilhin ko yung isda sa kanila. Bibilhin ko pa rin. Hindi po akin kaagad yun. Bibilhin ko yun. Babayaran ko yun. So, nasa bodega na yun, bayad na po yun. So, ang nalugi po doon sa pagka-penalty natin, tsaka sa pagkuha ng mga sa pagkuha ng 80 kilos na isda, di ba? Ano yun? Tawag dito? Actually, mayroon akong kaibigan na sabi, sampahan ko daw ng kaso kasi na yun. Usurpation yun, tsaka na yun may pagka-extortion na yun ang nangyari. Talagang tinanong sila kung areglo o areglo o bayad. Tipong ganun ba? Areglo o kaso, diba? Which is ang kaso naman, syempre yung mga tao ko doon, mabalikan ko lang mga karabas. Yung mga tao ko kasi doon, syempre hindi naman sa hindi naman sila, kinabahan sila that time. Baga, anong alam ba nila dun sa batas na yon, 'di ba? Sa batas. Medyo ginanon sila ba, binaraso sila na ganun. Pag binasa mo na pala yung ordinansa, binasa ko po yung municipal ordinance. Ang first offense is bayad lang talaga ng 2.5. So wala pong walang kumpiska, mangyayari dapat. First offense, bayad ng 2.5 per mga isda, which is binayaran po natin ng legal 45,000. Second offense, bayad uli ng 2.5 per person uli. Third offense, bayad ng 2.5 per mangingisda and confiscation ng gathered marine products at saka ng pump boat. So dun pa lang, that's the time pa lang na pwede silang mangumpiska ng produkto po sa third offense. So kaya hindi pwedeng sabihin nila na dapat kinumpiska lahat nila 'yon, na wala sila kaya 80 kilos lang yung kinuha nila. Hindi. Mali 'yun, mali ka dun, sir. So, anyway, meron akong ibigan na
medyo nilakad po ano. Nagpapasalamat ako sa kanya, alam niya na yon kung sino siya. Kasi hindi rin siya makapagkatulog, mga karabas. Hindi siya makapagkatulog sa nangyari, ano. Dahil kinwento ko, ginawa niya ng paraan, yung mga kinausap siyang mga kaibigan, mga connection ba. Nakarating sa IAS. Ang IAS ay, alam niyo na mga karabas, di ba? Ang IAS ay pulis na mga pulis. Tinawagan sila dun. Tinawagan sila. Tsaka, ayun. In-advise ako na kung gusto mo, ano natin, sampahan natin ng asunto ba. Kaya lang, ako naman, sabi ko nga sa kaibigan ko na yun, peaceful naman tayong tao. Ayaw na nating umabot sa ganun pa. So, gusto ko lang naman iparating sa kanila na mali yung ginagawa nila. Baka kasi isipin nila, okay lang yun. Or baka hindi alam nung pulis na yun, ng taga-MPS na yun, baka hindi niya alam yung ordinansa mismo siya. Kasi sabi niya, dapat daw kinumpis ka lahat Naawa lang daw sila kasi kaya 80 kilos lang yung kinuha nila. Baka hindi niya alam, di ba? Kaya dapat iparating natin sa kanila, no? Ipaalam natin doon sa hepe or kung sino pa yung mas superior sa kanya para mapagsabihan siya, oy, ito ang ordinansa ha. Walang confiscation, walang kukuning isda sa first offense, di ba? Bayad lang. So, yun lang. Yun lang naman ang atin. Sabi ko nga peaceful tayong tao. Hindi natin kailangan parating sa ganun. Ipaabot sa ganung klaseng sitwasyon na maaring ikapahamak niya pa, di ba? Maaring baka masuspindi pa siya. Wag na natin paabuti sa ganun. Okay lang. Maparating lang sa kanya na mali yung ginagawa niya. Na mali yung pagkakaalam niya doon sa ordinansa na yun. Or, kung alam niya man, mali yung ginagawa niya. Baka kailangan medyo bigwasan ng konti, na sabihin na, oy, wrong move yan. Para hindi na nila ulitin sa ibang mga karabas. So, dahil lang natin sa legal. Ganun lang naman. So, nagkamali tayo, aminado tayo. Kamali tayo ng pasok doon. In good faith naman yung mga tao ko, si Kapitan, dahil hindi niya daw talaga alam. Bago nga lang siyang kapitan So, in good faith siya. Sana, tulungan ba? Tulungan din tayo ng gobyerno gobyerno sila Tulungan din tayo na kasi tayo nagsisimulang negosyante pa lang sa ganitong klaseng kalakaran. 'Di ba? And sa mga other business ko naman, nagbabayad tayo ng tamang buwis. Tsaka sa YouTube, nagbabayad po tayo ng tamang buwis. Masakit sa loob na yung gobyerno imbis na tulungan ka, 'di ba? Medyo abusuhin ka ng ganun. Buti na lang na ipaalam na sa kanya yung si Sir. Tsaka yung mga kumuha ng krudo. Wala pa akong hahanap na panapat sa inyo yung mga kumuha ng krudo namin yung ang nahanapan lang ng panapat muna yung yung pulis. Yan, medyo na na-inform na siya. Pero yung mga Coast Guard na kumuha ng krudo, hindi ko alam kung ganyan talagang kalakaran nyo, mga sir, pero alam nyo sa sarili nyo na panlalamang yan. Kasi alam nyo na binayaran yan ng operator ng bangka, Hindi po yan hiningi sa gasoline station para hingin nyo. So, yun lang naman. Anyway, sahod day. Lumabas uli yung sama na loob ko sa inyo. So, huwag nyo lang ulitin sa susunod, At saka hindi na rin uulit yung mga tao ko na pumasok sa mga nag-usap na kami sa mga municipal water ninyo. So, dahil may mga ordinansa pala. Hindi kasi lahat may ordinansang ganun. So, piling lugar lang. So, okay, sabi ko, aralin natin. At, para safe, within 10 nautical miles, huwag na tayong pumasok. Diba? So, dito sa amin, maluwag. Dito sa lugar po namin maluwag. Kaya, yung mga taga-Palawan, nung huli din ng tuna dito. So, hindi naman sila pinagbabawalan. Hindi naman sila hinuhuli. Sa kanila, medyo, anyway, ganun talaga. Alright. Cons? Pasahod na tayo. Napakwento na naman ako ng sama ng loob dito sa... Kasi lugi na nga, gaganunin ka pa, di ba? Ano masasabi mo doon, Ned, sa mga ganong tao? Anyway, tara. So, ikwento ko na rin mga karabas, ang mga kasama po natin doon sa Raptor, ang sistema po ganito, bago po sila umalis, bumabali po sila sa akin. So, yun yung kalakaran, tsaka kailangan nila pang iwan sa pamilya. So, lately, medyo matataas yung kanilang bali.
So sige lang, sige. Kaya lang over bali na. Mas lamang yung kanilang bali kaysa sa presyo nung nahuli nilang isda. So kaya nagne-negative yung ano nila. Negative yung kanilang sahod. Pero anyway, alam ko naman na mamaya babali uli sila. Kaya may uwi pa rin sila sa pamilya nila. Pinapabali ko naman hanggang sa makabawi. Hanggang sa mabawi yung ano. Kasi kawawa naman kung pupunta sila dun mamaya para pasahod tapos sila walang sahod. Which is, napakinabangan naman nila ng mas nauna. Diba? Kasi ganyan nga. Mas napakinabangan nila ng mas nauna. Kasi in-advance na nila yung dapat kitain nila. Ito si Fortunato. Sinusulat po natin yung kung ilang kilong na huli niya. Magkano payment niya sa segunda, sa primera, tercera. Total, less yung kanyang advance. So, lalagyan po natin ng computation. Para pag receive nila, ma-remind sila kung kung magkano yung dapat nilang ma-receive. Alam nila. Although ngayon may idea na sila kung paano ma-receive nila, pero iba yung mayroong actual na computation. I-manage mo yung barya natin ha. So, yung mga kami mga karabas Meron kaming buo. Meron kaming mga barya. Yan, para hindi kami hirapan sa yan. Okay. Si Ricky ngayon mga karabas wala. Yung alam ko nagiging crowd favorite si Ricky. Si Ricky po ay ang kanyang baruto ay si Ipman. Siya rin po ay butigero. So ganito po 'yon. Iba po yung bayad niya sa pangangawil sa isda. Binabayaran po natin yung isda niya, huli niyang isda. Pero iba rin yung bayad niya sa pagiging butigero. Nakapansin nyo, napakasipag daw, nangangawil na, nagbubudega pa. Masipag po talaga. Pero iba po yung bayad doon sa pagiging butigero. Per biyahe po yun, yung additional payment po sa kanila. Sa kanila dalawa ni Alvin. Si Alvin po ay yung kanyang baruto ay si Dalaman. So, isang napakasipag. So, doble kayod sila. Doble rin yung kita nila. So, yun po yung maganda doon. Pag masipag ka, which is fair, di ba? Mas masipag ka, mas marami yung mo. Di ba? Tama? Garon din dito sa bahay. Yung marami kang extra job dito, may bonus. Tama, di ba? Si Rolex tayo. Then si Ricky, wala si Ricky. Si Ricky po kaya wala nung nakaraan dahil nagkasakit yung kanyang anak. So, sinamahan niya po muna. Next. Uy, ito. Champion to. Champion ngayon to si Rolex. Tinan mo ang huli niya. Siya pinakamarami. 120 kilos. Di ba? Ito malaki-laki. Mga karabas, kung magaganda po yung kanilang huli, okay din po yung kita. Bigyan ko po kayo ng sample si Rolex po ay kumita ng 7,665. Diba? Si Rolex. Nung nakaraan, bigyan ko rin kayo ng idea, si Alvin, ito po isang biyahe lang to So, kung ibig sabihin, kung kaya niya i-maintain yung ganito, so kaya niya mga 15,000-16,000 a month. So, decent job, di ba? Hindi masamang trabaho. Kumbaga, hindi masamang income para dito sa probinsya. Kasi dito naman mga karabas, mababa naman yung cost of living. Tsaka may kanya-kanya naman silang bahay. So, okay na yun. Okay na, no? Okay. Tapos may bonus pa sila. May mga bonus pa sila sa akin. May pabigas. Tapos may bonus sila mga karabas. Sa mga tatanong po kung meron silang kaparte ba sa YouTube. Syempre po meron. Bonus na po yun Actually po, mabalikan ko lang nung hinire ko po sila, actually ang kinausap ko doon si Kapitan lang. Tapos siya na daw bahala maghanap ng tao. Dito po kasi talagang hangad lang nila is yung bayad sa isda. Kasi yun naman po talagang kaskasan. Babayaran po yung bayad nila sa isda. Yung nahuli nilang isda. So dito sa atin, ganun din, babayaran natin isda. Provided, at the same time, may extra bonus. Hindi nga nila alam mga karabas nung una na YouTuber ako, na vlogger ako, na magbi-video kami, ibibideo sila habang nanguhuli, habang sa bangka ibibideo sila. Which is hindi naman sa kanila, no? Kumbaga parang natural lang naman Hindi ko naman sinabing, mag-act kayo ng ganito, ganitong gawin nyo, ganyan, hindi Kasi yun yung totoong buhay. 'Di ba? Bibidyohan lang natin totoong pamumuhay nila. In short, wala namang abala sa kanila.
Pero walang abala sa kanila, pero may additional na kita, 'di ba? May additional kita po yan mga karabas pag lumaki to, lalo na pag lumaki pa yung mga views natin, lumaki na yung channel natin. So mayroon po sila every end of the month, may kaparty po sila doon sa kita natin sa YouTube, ano. Ano yun? 22 po sila, 22. Umasa kayo na I'll do my best na bigyan sila ng patas na ano ba? Patas na biyaya. Kilala niyo naman ako mga karabas di ba? So, ayun. Tuloy tayo. Ayun, nalimutan ko ikwento si Alvin pala. Bigyan ko rin kayo ng idea mga karabas. So, si Alvin, ang top notcher natin nung last month, kumita po siya ng punta natin yung kanyang folder. Kasi share ko rin sa inyo mga karabas para ano din. Si Alvin ay dahil ang kanyang dahil bodigero po siya, may additional po siya, no? Dahil bodigero siya. Kumita po siya ng 10 days ng 9,400. Yan. So sa 10 days na biyahe, buong biyahe, 10 days po 'yon. 9,400 plus top notcher siya dahil may premium tayo 1,000. 10,400 po yung kanyang pinarte. So medyo maliliit lang kasi maliit lang naman yung kaskasan natin. Tsaka pangisda ang kawil-kawil lang na ganun. So kumbaga kumikita po. Ano rin tawag dito, hanap buhay talaga. Talagang malaking tulong sa pamilya nila, no? Talagang hanap buhay. So far ako pa lang yung nalulugi yung dalawang laot. Ako pa lang naman yung nalulugi, kaya ayos lang. Yan talaga, parte po yan ng pagnenegosyo, no? Parte po yan ng buhay ng negosyante. Ang malugi at mamuhunan. Anyway, maliit lang naman yung mga lugi-lugi. Kaya pa natin yan, kaya pa natin i-bear. So yun mga karabas, basically gano'n lang po yung sistema. Kami ni Kunet, i-computing ko dito, lalagay niyo sa sobre yung sahod, then papamigay natin mamaya. At magkita-kita tayo mga karabas pag nasa bangka na tayo.